makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Muling pinasaringan ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang Makabayan Bloc representatives. Kaugnay ito sa planong investigasyon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong alkalde pa lamang ito ng Davao City. Ang tanong, bakit? Meron bang adverse finding kahit kailan ang COA laban kay then Mayor Sara Duterte? Wala. Meron ba silang mga binabatong putik na nagpapakita na linustay o binulsa ni VP Sara Duterte ang mga confidential fund nung siya mayor? Wala. Nag-iingay lang sila in aid of election in 2028. Dagdag pa ni Roque, hindi na natuto ang mga ito sa nagdaang eleksyon. Ilang beses na silang linampaso sa eleksyon. Ano ba dapat nilang natutunan na? Na kung ikaw ay kukuha ng mandato galing sa taong bayan, gawin mo yan sa pamamagitan sa pagtayo ng iyong mga nagawa na. Hindi yung paninira lamang ng mga kapwa-kandidato. Hindi pa sila natuto eh. Ginawa nila kay BBM niya, binato ng lahat. Anong sabi ng taong bayan? Wala kaming pakialam. Naging gobernador ito. Lumama ng Ilocos Norte sa panahon na pinagkakaitan sila ng pondo dahil sila ay oposisyon. So tingin namin siya ang karapat-dapat na maging presidente. Ganyan din po kay BP Sara. Aba, isa lang naman ang sasabihin ni BP Sara, ganito kami sa Davao, sana buong Pilipinas ay ganito. Pangalawang taon na nawala na ang problema ng insurgency dyan sa Davao. Hindi ba natin gustong makita yan sa buong Pilipinas? At yan po ang ginagawa ni VP Sara sa kanyang confidential fund. Giit pa ni Roque, hayaan sana si VP Sara na gawin nito ang pinakamagaling nitong magagawa gaya sa Paquibato District na malaya na mula sa kamay ng teroristang CPP, NPA, NDF at nag-e-export na ngayon ng kanilang produkto mula sa kakao. Panawagan naman ni Roque sa mga naninira kay VP Sara, itigil na po ang pamumulitika. Itutok ang ating lakas at ang oras doon sa issue na nagtataasa ng presyo ng bilihin. 49% po ang buong ating mga sambayanan, yan ang problema. Pangalawa, paano maitataas ang sahod ng mga manggagawa? Isang tabi na muna po ang 2028, matagal pa po yan.